Hello po mga ka-print. So in this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano na po natin gagamitin itong updated version po ng ating sales dashboard na Google Sheet version. And as you can see po, updated na po yung ating product costing calculator at gaya na po ito sa Microsoft Excel natin. And also, ayan na po yung mga pagbabago niyan. So nagkaroon na po tayo dito ng suggested selling price. Mas madali na nating makikita yung material cost, yung packaging cost, and meron na rin tayo ditong labor cost, kung saan ilalagay nyo lang po dito yung mga task or activity na ginawa ninyo, and then yung rate po ninyo per hour, and also kung ilang oras po ninyo ginawa or kung ilang minuto. And of course, yung bago po is yung electricity cost naman natin kung saan ilalagay po natin yung equipment natin, kung ilan yung wattage po niya based doon sa ating mga equipments, magkano yung electricity rate natin, and lastly is kung ilang oras din natin siya ginamit at yung minuto, kung ilang minuto din natin siya ginamit. And of course, hindi pa rin po natin inalis dito yung miscellaneous cost. Kung ano po, kung meron pa pong mga added na mga um, costing sa product po ninyo, ay ilagay nyo na lang po dito sa ating miscellaneous cost. And of course, ito rin po yung sabi ko sa inyo na mas madali na kung saan meron na po tayong option dito kung saan pwede na po tayong mag-save ng product natin and i-clear yung data na ilalagay po natin or na mga nilalagay po natin dito. So, meron po tayong two options for this Google Sheet. Ito po yung nakaboton at meron din po tayo ditong parang custom menu kung saan nakalagay po dito yung product tools. Pag click nyo po yan, ito siya. Parehas lang din po siya dito sa button po na ito, either save product or clear calculator. And bago po ang lahat, kailangan po pala tayong i-authorize dito sa ating Google Sheet. And ipapakita ko po siya sa inyo. Pero bago yan, tignan nyo ipapakita ko lang po muna sa inyo itong product listing natin. As you can see, yung product listing po natin, isa pa lang po yung product na nalagay ko dito. Okay? Kasi mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung gumagana po ba yung menu po natin. Okay? So, punta tayo sa product costing calculator natin. And pinangalanan ko yung product name natin na this is a trial product para po makita ninyo yung sample. And again, pwede po tayong mag-click dito, save product, or dito po sa button na nilagay ko po rito. Okay? But for this tutorial, ilagay ko lang po ito, i-click ko lang po itong save product dito, menu natin. So save product, once you click, magra-run po yung script at may lalabas po na ganito, which is, sabi po dyan, authorization required. And a script attached to this document needs your permission to run. So, kailangan po ninyong i-grant yung permission para po gumana yung ating tools or yung buttons po na nilagay ko rito. So, i-click lang po ninyo yung okay. Then, next step po natin is i-click po natin yung ating Google account kung saan po natin sinave yung ating um, product or yung product costing calculator. And dito po, kung makikita nyo, sabi diyan, Google hasn't verified this app. So, wag po kayong matakot dahil, again, igagrant lang po natin siya ng access para po ma-access natin or para po magamit po natin yung app script na nilagay ko rito. Don't worry, hindi po ito virus. Ano po? um, ito po ay app script lang po na ginawa ko para po magkaroon tayo ng option na magamit yung buttons po natin. So, i-click lang po natin yung advance and then scroll down, go to save and clear menu. So, i-click lang po ninyo ito and then, ayan siya. Tapos, ignore na lang po ninyo yan. I-allow lang natin siya ng access and then click continue. Then, makikita po ninyo, ayan, product saved successfully. I-click po natin yung OK. And punta po tayo dito sa product listing natin. Kung makikita nyo po, dumagdag na po yung nilagay ko dito sa ating product costing calculator kanina, which is yung
pangalan na this is a trial product. So para po makita ninyo, again, ayan, nakita po ninyo na gumana po yung app script po natin. Alright? So again, ito po yung tutorial kung paano po natin i-allow yung app script po natin sa ating Google Drive. Alright? Make sure po na i-allow po ninyo yan para po magamit nyo po yung option na to or ito po. Okay, same lang po yan. Tapos kung clear data naman po, papakita ko sa inyo, tignan po ninyo yung regular price tsaka yung discounted price para makita. Bawasan ko ng view, mga 75. Ayan. Para po makita ninyo kung gagana po yung clear data natin. Again, yung regular price natin is 100 and discounted price. And once we click yung clear data, ayan, calculator cleared successfully. Ayun, so nakita po ninyo na clear na po yung data po na nilagay natin dito. Alright, so meaning po gumagana yung yung ating pong mga button. Ayun, so naglagay ako dito, naging 3 na yan. Ayan. Ayun, kasi na-clear po yung pangalan po ng product natin. Alright? So, yan lang po for this tutorial. Sana po nakatulong ito at sana po ma-follow po ninyo para magamit po ninyo yung bagong version po ng ating dashboard. Yun lang po. Thank you!